Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa ating magpapatuloy mga minamahal kong mga kababayan, binabati po natin ang lahat po ng ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kababayan po natin sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok, maging sa ating pong mga bago mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang tinatalakay dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, tulad po ng lagi po natin pinapakiusap, huwag po kayo mag-i-skip ng ads nang sa ganun po ay makatulong po kayo sa iyong abang lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, tulad po ng ating sinasabi, dito ay sana ho ay huwag niyo pong kalimutan na i-share nang sa ganun po ay kumalat po ang video natin ito sa lahat po ng ating mga kababayan na hindi pa po nakakaalam ng katotohanan. Hanggang ngayon po ay naloloko pa rin po ng mga politikong korap at ng mga walang kwentang mga politiko na iniisip lamang po yung kanilang mga sarili. At syempre, bago tayo magpatuloy, binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. May background pa. Iba yung napindot. Alam niyo mga kababayan, araw po ngayon na petsa 14 ho ngayon. Ako po ay nag-vlog na rin ngayon para po sana bukas para sa January 15. Nag-vlog na ho ako ngayon. Dire-diretso ho to. Hanggang tatlong record video na ho para ho sa 15 bukas. Papa-upload ko na lamang ho sa aking anak. Kahit po wala ako dito, siya na may inutusan ko na i-upload na lamang ito sapagkat mayroon pong napaka-importanting lakad ho ang yung abang lingkod Epipanyo Labrador. At doon po sa mga makakasama natin sa seminar, sana ho ay intact ho kayo. Alam nyo na po kung anong dapat gawin. Bawal ho magsabi kung saan tayo magmi-meeting, saan tayo magsi-seminar sapagkat alam nyo naman po na isa po sa tinatarget po ngayon ang ating mga kalaban ay ang inyo pong lingkod sapagkat natatangi po ang inyong lingkod na talagang sa lahat ho ng mga komentarista tanging ang inyong lingkod Epipanyo Labrador lamang ho ang talagang tumitira at lumalatigo sa mga politikong korap na umaabuso sa ating mga kababayan. Okay mga kababayan, sa ating pagpapatuloy, pag-uusapan po natin itong si dating Senator Ralph Recto na kung saan po itinalaga bilang Secretary of Finance ng ating Pangulo. Kinumpirma po ito ni Communication Secretary Chiloy Garapel na kung saan nanumpa na po itong dating senator na si Ralph Recto bilang bagong Finance Secretary ng ating bansa. Ang pagtalaga po sa kabinete dito kay Recto kapalit ni Secretary Benjamin Diokno ay naging malaking usapin po para po sa ating mga kababayan na kung saan isa po sa kanilang tanong bakit pinalitan itong si Diokno. Ano ba ang kakayanan ni Ralph Recto na hindi kaya ni Benjamin Diokno na kung saan siya po yung nakatalagang Secretary of Finance. So isa po yan sa pag-uusapan natin at marami pa pong iba. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, bago po tayo dumako dito kay Recto, gusto ko po kayo bigyan ng kaalaman o mga konting impormasyon tungkol ho dito kay Benjamin Diokno. Si Benjamin Diokno po ang Pilipino ekonomista na nagsilbi bilang ika-32 na kalihim ng pananalapi mula 2022 hanggang 2024 sa ilalim po ni Pangulong Bongbong Marcos. Dati rin po siyang nagsilbi bilang kalihim ng budget at pamamahala sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte o ni Digongyo mula 2016 hanggang 2019 po. At sa ilalim naman po ni Pangulong Joseph Estrada
mula 1998 pala, no, hanggang sa pagpapatalsik sa kanya noong 2021. At kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kababayan, naglingkod din po siya bilang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ex-pasyo chairman ng Anti-Money Laundering Council mula 2019 hanggang 2022 sa ilalim po ni Duterte. At siya rin po ay naging undersecretary para sa budget operation ng Department of Budget and Management mula 1986 hanggang 1991 sa ilalim ni Pangulong Corazon Aquino. Kung maalala rin po ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, mula po 2020 hanggang 2021 sa panahon ng pandemya na tinatawag ho nating COVID-19, si Diokno na po ang naging opisyal ng ating bansa na mayroon pong napakataas na sweldo na kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kababayan, umaabot po ng 41.8 million. Grabe. Pwede po siyang bumili ng bahay lupa kada sahod niya, 'di ba? O ilang bilyon na kaya ang nahakot nito? Ang tanong ho, ito po bang naging finance secretary natin ay nagbabayad din po ba ito ng buwis? Ngayon dumako naman po tayo dito kay Recto para naman po malaman ho ng ating mga kababayan kung ano ba, sino ba itong si Recto. Bakit kailangan na siya ang ilagay ng ating Pangulo bilang Secretary of Finance ng ating bansa? Para po sa kalaman natin mga kababayan, ito po si Ralph Recto po ay taga Batangas na kung saan nagsilbi pong representante po ng ika-4 na distrito ng Batangas mula 1992 hanggang 2001. Ibig sabihin maganda po yung kanyang performance. Biro mo 1992 hanggang 2001. Sabihin maganda po record nito. So nung siya naman po ay naging senator, natapos po niya yung 3 termino mula 2001 hanggang 2007 hanggang 2010, 2010 hanggang 2022. Ngayon, kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, noong 2007 po, natalo si Recto sa kanyang bed sa muling halalan sa Senado dahil tulad ng paniniwala po ng napakaraming analisis, siya ang nag-akda ng hindi sikat na batas ng IBAT o tinatawag po na Expanded Value Added Tax noong Hulyo 2008. Ito po mga minamahal ko mga kababayan, kung maalala po ninyo noong panahon ni Gloria Macapagal Demonyo, hinirang po siya ni Gloria Macapagal Demonyo na pamunuan ang National Economic and Development Authority na mas kilala po sa tinatawag na NEDA. Ngunit agad naman po siyang nagbitiw sa kanyang posisyon o ranggo para pamunuan ho itong nabanggit nating National Economic and Development Authority dahil nga po sa naghahanda po siya sa election noong 2010 election na kung saan tatakbo po siya muli bilang senator. Parang isang taon lang yata kasi 2009 nagbitaw siya, August 2009 tama. Isang taon lang ho siyang humawak sa posisyon na yon. So, yun po mga minamahal kong mga kababayan, isa po sa mga background. Ngayon, kaya po siya tinalaga ng ating Pangulo tulad po ng aking nabanggit. Siya po yung may akda ng tinatawag po natin na Expanded Value Added Tax o IBAT. Siya po yung nagpanukala nito. Ngayon, dito po masusubok itong si Recto. Dahil siya yung nagpanukala nito, di siya din ang gumawa. Di po ba? Kaya po, nagbitiw siguro, ayaw ni Benjamin na tanggapin. Dahil iniisip niya, hindi man ako may akda niya. Si si Ralph Recto naman. Hindi siya yung paggawin mo yan. At saka hindi magagawa ni ni Benjamin na Diokno dahil alam niya na naging amo din niya itong si Digongyo. Mahirap naman na di ba? So, nararapat lamang ho siguro na talagang itong si Recto po ang gumanap nito.
Dahil ayun nga lang, talagang makakalaban niya dito. Siyempre, unang-una, yung mga iningganyo ho nitong ni Digongyo, na kung saan ho, kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, yung ginawa ho ni Digongyo na kung saan iningganyo ho niya yung ating mga kababayan na huwag magbayad ng tax, na siya namang sinunod naman ho ng ating mga ng ilan nating mga kababayan at lalong-lalo na po ng mga hindi nating kababayan, katulad ho ng mga Chino na mayroon pong malalaking negosyo dito sa ating bansa, na kung saan kaalyado po halos lahat yan ni Duterte, na kinuntsaba niya. Isa din po yan sa mga kumbaga sumasabotahe sa ating Pangulo para masira ho ang administrasyon ng ating Pangulo. Kung maaalala ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan, nanawagan po itong si Digongyo sa ating mga kapwa Pilipino na huwag daw magbayad ng buwis, hanggat hindi daw ipinapakita ng Kongreso sa publiko ang mga ginastos nila. Na ayon pa nga po kay Digongyo, hindi naman tayo magre-rebellion. Sabi po niya sa English, I will just tell the Filipino, do not pay your taxes until Congress makes it public. Na kung saan, madiin pong sinabi ni Digongyo sa kanyang programa na dyan ho sa SMNI, na ang title ho ng kanyang programa ay Gikan sa Masa para sa Masa, na ang kabaliktaran ho ng kanyang programang ito ay Gikan sa Komunista para sa mga maka-China. Kung sabaga sa Tagalog, mula sa komunista para sa mga maka-China. Yun po ibig sabihin nun. Sabi ho ni Digongyo, huwag na kayong mag-file ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, magbayad kami ng taxes, make it public. Nasaan ang pera namin at magkano ang nakukuha ninyo? Giit po na sinabi ito ni Digongyo na para bagang hindi siya nakapagnakaw ng 13 trillion. Sinabihan pa ni Duterte ang mga kababayan ho natin na huwag matakot na makasuhan ng tax evasion dahil mahihirapan daw ang korte na maglitis kung aabot daw ito ng milyon o milyon-milyong tao. Hayaan mo, ang sabi pa po niya, hayaan mo ang korte, idemanda tayong lahat. Kung ilang milyon tayo hindi magbabayad, maski 50 million lang na Pilipino hindi magbayad ng taxes, hindi na kaya ng korte yan. Hindi na kaya ng ng mga prosecutor yan. Tingnan mo kung anong laman ng utak nitong hayop na to. Naturingan ka pa naman naging abogado, naturingan ka naging prosecutor, naturingan ka naging presidente ng bansang ito. Tapos ganyan yung mga pananalita mo, gagawin mo. 'Di ba? Mga kababayan, sa tingin nyo ba hindi nakahigop ng ng cocaine? Sa tingin nyo ba hindi nagsasabitong matandang to? Para masabi niya yung mga ganun na hindi dapat sabit. Alam nyo, wala sa katinuan si Digongyo. Alam nyo, pagmasdan nyo mabuti, magmula sa kanyang pananalita, sa kanyang galaw, hindi po parang lunod sa droga. Tapos sabi pa niya, for what? For what daw? What-wating kita dyan Kaya nga po tulad ng sinabi ko, yung salita niya ay parang hindi nakakulimbat ng trilyones. Tapos, dagdag pa po niya, mga minamahal ko mga kababayan, sabi po niya, and besides, it's legal demand. It is not unlawful demand. I-abolish lang ninyo. Open the books so that we will know kung hindi ba naman gago tong hayop na to. Diba? Di ba naman tinamaan ng topak sa utak to? Bakit hindi na siya ang Pangulo? Bakit nung panahon niya na siya pa ang panahon niya noon na, di ba, usong-uso yung nakawan sa kaban ng taong bayan sa pamamagitan ho ng Parmali at ng PhilHealth? Ba't hindi siya nagsalita noon? Hindi siya nagsasalita na huwag kayo mag-tax kasi itong panahon ko na to, nagnanakaw si ganito. Punong-puno ng pagnanakaw yung mga tao ko. Isa na dito si Bato, si Bongo, at lahat ng mga tarantadong kasama ko sa kabinete. Nakapwa ako demonyo. Bakit hindi niya sinabi na, huwag kayo magbabayad ng tax dahil sa panahon kong ito, nagnanakaw kami ni ni Yang
Michael Yang na ilang bilyones ang nahakot dito sa ating bansa at ilang bilyones ang kinita sa droga. Di ba? Tapos mga kababayan, alam nyo ba kung ano ang ginawa niya? Nanawagan lang naman po siya sa Commission on Audit o COA. Na ayon pa nga ho sa kanya, isiwalat na dapat daw isiwalat ang lahat ng ginastos ng Kongreso upang malaman kung saan napupunta ang pera ng mga taxpayer. Noong sinagot siya ni Romualdez o ng mga congressman, nagalit ho itong si Digongyo. Dahil nagpahayag ang Kongreso na pasado sila sa mga audit ng COA. Ayun, nagalit ho si Digongyo nung sinagot siya ng Kongreso. Kung hindi daw ilalabas ng COA ang ginastos ng Kongreso, ay maghahain siya ng petisyon sa korte para obligahin silang lahat. Wow, galing. Ngayon tinakot niya yung kamera, na kung saan po nagmukha siyang mongoloid. Nagmukha siyang mongoloid sa mga sinabi niya. Pati sa kanyang pagbabanta. Na para bagang ang pinagbabantaan niya ay mga bata lang. Si Digongyo nanawagan sa COA. COA na isa din sa pinagbantaan niya o sinabihan niya sisipain pag inimbestigahan nito ang pera niya. Pera niya na nakulimbat niya sa panahon niya. Alam niyo mga kababayan, sa sinabi niyang yon, ang dami hong natawa. Inuutusan niya ang COA. Dahil may galit sa kanya yung COA, ang kinalabasan hindi siya pinansin. Pero lumipas po yung ilang araw dahil hindi naman po niya katulad yung mga tao dyan sa COA, kinausap po siya na okay, payag kami. Iimbestigahan namin yung mga congressman sa kanilang mga salin o sa kanilang mga nagastos. Pero uunahin ka namin. Alam niyo ho, nung sinabi ng COA na ikaw ang uunahin namin, natahimik ko si Digongyo. Napaisip si Digongyo. Dahil alam niya na kung totoo man yung sinasabi niya maraming kurakot dyan sa Kongreso, pagka nalaman yung kanyang mga nanakaw, kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng nanakaw ng mga congressman, hindi mangangalahati sa trilyones na nanakaw niya. Kaya ang ginawa ho ni Digongyo, nanahimik na lang. Nanahimik na lang. Baka mapahamak pa siya. Maganda ho yung kondisyon. O sige, dahil ikaw naman na may kagaya ho ni Rat, dahil siyang may akda nung batas tungkol sa BAT, o di siya din ang nilagay ng ating Pangulo. Ito namang si Digongyo ang may pakana para buksan yung mga salin ng Kongreso. Siyempre, nung panahon niya ayaw niya pabuksan, ito ang pagkakataon para maimbestigahan siya ng COA. Ayaw pa rin ni Digongyo, kaya sabi ko nga wala sa hulog tong taon to. Addict talaga to. Sa bagay, hindi na tayo magtataka. Lords of Lords nga Lord of Lords nga Diba? Nung sinabi ng COA, payag kami. Pero uunahin ka namin. Abay, nanahimik si Digongyo. Abay, nagbagong buhay. Abay, sabi niya, magbagong buhay na tayong lahat. Hindi ba naman sira ulo tong hayop na to? Lakas-lakas niya maghamon, nabuksan daw yung mga salin, yung mga gastos ng mga yung siya nanging hinamon na, sige, payag kami. Abay, namutla daw Hindi alam ang gagawin ni Digongyo. Ay alam naman ho nating lahat. Tulad nga ng sinabi ko, kahit magsimula ho tayo sa panahon ni Erap, kung ilan ang nakulimbat nung palagay natin totoo yung sinasabi niya may mga congressman, naniniwala naman ako na may talagang congressman ho talaga na hayop demonyo katulad nun ni Arnie Tevez. Di po ba? At ng anak niya na si Paulo Bulate. Naniniwala ako na talagang mga kurakot niya may isa lang lahi ng mga yan Pero hindi naman lahat. Hindi po lahat. Kaya nga tulad ng sinabi ko, kahit po pagsamasamahin pa ang lahat ng kinurap ng mga congressman, hindi po mangangalah. Baka nga 1% lang doon sa 100% na nakurap po ditong Digongyo. Di po ba?
Dahil po sa marami po sa mga suporter ni Digonyo ang naniwala sa kanya at sumunod sa kanyang kademonyuhan, sa kanyang katarantaduhan, gumawa po ng aksyon ng ating Pangulo sa pamamagitan po ng ating bagong Finance Secretary Ralph Recto, na kung saan po ang kanya pong magiging misyon ay walisin ang mga tax evader at smuggler sa bansa nating ito para po matulungan ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang ekonomiya at serbisyo publiko. Ngayon, ito lang ho ang masasabi ko. Iba ho si Recto sa pinalitan niya, na kung saan natatakot to na banggain yung mga sumunod o nakiisa dito kay Digonyo. Si Recto po ang magiging sagot para ho mawala yung mga siraulong gago na sumusunod po sa amo nilang demonyo. Ngayon, kung hindi kayo magbabayad ng tax, kasi ganito po yan yung ating pong mga kababayan na kaisa ho ng ating Pangulo, nagbabayad po sila ng maayos. Nagtatakso sila. Nagbabayad ho sila. Yung tindahan nila, kinukuha na nila ng permit, yung mga negosyo nila. Pangit naman ho na yung mga tauhan ni Digonyo ayaw magbayad. Yung mga supporter ni Digonyo ayaw magbayad. Kaya po inilagay niya si Recto. Para po para papanagutin. Anong sinasabi mo, Digonyo, na hindi kaya ng prosecutor yan? Minamalit mo bang kakayahan ng Pangulo? Bakit sa tingin mo, pag sinabi ng Pangulong ipasira yung mga tindahan ng mga supporter mo, kaya mong bayaran lahat? Kaya mo silang suportahan? Huwag po kayong maniwala kay Digonyo. Dahil pag kayong lahat po ay naparusahan, iiwanan po kayo sa ere ni Digonyo. At sigurado ho ako, na kapag nangyari yan, nakulong kayo, o napasirado yung business nyo, hindi po kayo sasagutin ni Digonyo, tatawa lang ho yung hayop na yan na parang nakasyabu. Ay hindi parang nakasyabu, talagang laging nagsasyabu. Tingnan nyo naman po sa kanyang pananalita at saka sa mga kilos niya. Bago po yan doon sa programa niya, tingnan nyo, pikit na pikit pa ho yung mata. Parang tuliro. Kaya mga kababayan, wag po kayo maniniwala dyan. Si Duterte po yung uri ng tao na pag mayroong tao siya, handa po niyang isakripisyo. Wag lamang ho siya ang masakripisyo. Iba po yung ugali ng hayop na yan. Marami na po mga tauhan yan na sinakripisyo niya, pinapatay niya. Hindi nga ho natin alam kung nasaan si Bantag Baka siya rin mismo ang pumatay kaysa lumutang pa yung katotohanan, lalabas ho yung baho niya. May balita na po ba kayo kay Bantag ngayon? Doon lang ho yun, baka yun na yung last niyang pakikipag-usap. O kung buhay pa, edi mas maganda. Diba? Mga kababayan, tandaan ho ninyo, si Recto na ho ang may hawak sa kapangyarihan bilang secretary, finance secretary. Kaya doon po sa mga lalabag, may karapatan po. Anong sinasabi ni Digonyo na pag umabot ng milyon, hindi na kaya ng prosecutor? Tanga! Wag mong ilagay sa bulsa mo ang mga kababayan namin. Huwag kang mandamay, Digonyo. Nung panahon mo, sugapa ka sa mga tax naming mga Pilipino. Habang nagnanakaw kayo ni Michael Yang. Kasama itong si Alan Lim. Eto nga ang hamon sa iyo, napakasimpleng, hindi ka pumayag. Payag ang mga congressman na alamin yung kanilang mga salin, pero mauna ka. Pero ba't ayaw mo? Ba't pinagigit-gitan mo na hindi pwede? Ba't pag sinasabing iimbestigahan ka, lumalayo ka? Ano ba talagang meron dyan sa ano mo? Ba't ayaw mong iimbestigahan ka? Hayop ka. Yung katarantaduhan itong hayop na to, nung panahon niya, yun ang mas grabe yung kurakot dyan sa PhilHealth at sa iba pang mga departamento, tapos hindi ka nga nagsalita ng ganon. Ngayon na maayos ang pamamalakad ng Pangulo namin, na siyang bumabayad sa utang mo ngayong hayop ka. Nung panahon mo, anong naibayad mo? Ni kusing wala, ni piso, ni libat na na piso wala kang naibigay para mabawasan man lang yung utang mo. Ngayon, yung Pangulong pumalit sa'yo, binabayaran yung utang mo, sinisiraan mong hayop ka.
Demonyo ka talaga. Pinapabaksak mo sa maling pamamaraan ang taong napakabuti. Ha? Mga kababayan, tandaan nyo ho. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Magmatigas kayo, lalong-lalo na kayo mga Chino. Ha? Mga buwakan ng ina ninyo. Lumayas kayo dito sa Pilipinas pag hindi kayo marunong magbayad ng tax. Nagbabayad yung karamihan ng tax tapos kayong mga dayuhan kayo na dayo lamang dito sa aming bansa. Hindi kayo magbabayad. Ha? Sabihin nyo po kung sino hindi nagbabayad. Bayaran nyo po ako, susunugin ko yung mga ano ng mga ano na yan, mga Chino na yan. Opo, hindi ako nagbibiro. Bigyan nyo lang ako ng tamang pera para magawa ko yung gusto nyo gawin. Basta mga Chino na hindi nagbabayad lang, susunugin ko talaga yung mga negosyo ng mga yan. Kundi magsialis dito yung mga hayop na yan. Ha? Tandaan ninyo kayo mga Chino, dayo lang kayo dito. Hindi kayo mga Pilipino. Kaya huwag kayong umasta na para kayong taga dito. Sumunod kayo sa anumang batas na pinaiiral sa bansang ito. Dahil pag kami ang pumunta sa inyo, sumusunod kami. Hindi kami kasing tarantado ninyo. Hindi kami kasing hayop ninyo. Ha? Kaya kung ayaw nyong dumating yung panahon na isa-isa namin kayong ihagis dyan sa dagat, palanguyin, pauwi sa inyo, ha? Umayos kayo. Ha? Lahat ng mga Chino, makinig kayo. Wala akong pakialam kung mayayaman kayo mga putang ina ninyo. Ha? Mga lahi kayo ng mga demonyo. Ha? Ba't ba kayo nakarating dito sa bansa namin? Pahirap lang kayo, mga hayop kayo. Ha? Sige. Eto ang sasabihin ko, ha? Makinig kayo. Kayong mga naniniwala kay Digongyo. Pag kayo ipinasira yung mga negosyo ninyo, isa lang mahihirapan ng ano. Pero pansamantala din, habang hindi pa naaasikaso ng prosecutor yung kaso nyo, sirado kayo. Ha? Sige, mamili kayo. Ha? Kumampi kayo kay Digongyo. Kung hindi kayo lalong mamulubi. Eh bakit? Pwede naman pagkakataon na yun ng mga kalaban ninyo sa negosyo. Diba? O nagbabayad yung mga tao sa ating Pangulo. O dagdagan nyo pa yung negosyo nyo. Total, wala na kayong mga kompetensya eh. Diba? O sige. Hindi iniisip ni Digong yung sinasabi niya, mga kababayan, kaya huwag kayong magpadala. Ha? Yung gusto lang niyang sabihin, nung araw na yun, yung sinasabi niya na kung saan bangag na bangag siya. Ha? Kung saan ginawa niyang pangkapi yung droga. Katulad ni Arnie Tevez, na tao niya, na pag nagsasalita, akala mo, morning pa rin, kahit gabi na siya nagsasalita. Ha? Mga kababayan, sisiguraduhin ko po sa inyo na kung sino man sa inyo ang hindi magbayad ng tax, mananagot po kayo sa... Alam nyo po kung ano ang batas para dyan sa mga hindi ho nagbabayad ng tax. Alam nyo po ba kung ano magiging kaparusahan ninyo? Ayon po sa Republic Act number 8424, the Tax Reform Act of 1997, ang mga ayaw magbayad ng buwis ay magmumulta ng 500,000 pesos hanggang 10 milyon at pwedeng makulong ng hindi bababa sa 6 na taon at hindi naman naaabot ng 10 taon. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, kayong lahat na naniniwala kay Digongyo na huwag magbayad ng tax, sa tingin nyo ba, masasalo kayong lahat ni Digongyo? Pag kayo pinagbayad ng tagpa 500,000? O ng tagsa 10 milyon? Ha? Alam nyo ba anong gusto ni Digongyo? Ilagay kayo sa alanganin. Na kung saan, imbis na maganda ang buhay ninyo, matiwasay ang buhay ninyo, sisirain po ng demonyong ito. Para lamang po makuha ng kanyang anak yung gusto nila. Kumbaga, hinihikayat kayo ng isang demonyong ito para masira ang buhay ninyo. Para magmukha kayo mga komunistang katulad niya. Mukha kayong mga komunista nagre-rebellion para lamang maagaw ang gobyernong ito para makiisa sa mga sa mga Chino. Mga kababayan, mag-isip po kayo. Tandaan ho ninyo may mga anak kayo. Ha? Tandaan ho ninyo may pamilya kayo. Kung idadamay po kayo ni Digongyo para lamang sa pangsarili niya, mag-isip po kayo. Noong panahon ho ni Digongyo, na punong-puno ng kurakot, nagsalita ba si Leni Robredo? Ha? O Robredo, ano man yan? Dodo ba yan? Ha?
Nagsalita ba na huwag mag-tax? Gayong hanayagan ho yung kanilang pagnanakaw kasama ho si Michael Yang. At yung iba pang mga kasama niya sa kabinete niya. Mga kababayan, mag-isip po kayo. Hindi po biro ang ipapataw ho sa inyo. Dahil sisiguraduhin ko po sa inyo, kung kayo po ay siseryosohin ng Pangulo, hindi yung katulad ng na pwedeng mag-hearing ng 3 buwan, 3 taon, pwede pong sadyain ng Pangulo, utusan yung mga judge na yan, na kada isa sa inyo. Kailangan 3 araw lang, na agad, mapukpukan na agad. Baka pagsisihan ninyo. Kaya wag po kayong sumama, makinig sa maladimonyong pag-uutak katulad ni Digongyo. Tingnan nyo ho hinahamon ho siya ng COA. Payag naman ho yung COA sa niya, kahit galit ho yung COA sa kanya dahil pinagbantaan niyang sisipain, wala naman dahilan na gumagawa lang naman ng trabaho. Tingnan nyo kung nasa tamang katinuan ba yung nyo. Sisipain yung mga taga-COA na ang trabaho lang naman nilang ginagawa nila. Titignan yung salin ko talaga bang malinis. Ayaw na ayaw. Hanggang ngayon ayaw na ayaw. Kaya nga tumahimik Kaya ito yung kanyang mag-rebellion na lang. Di po ba? Kaya mag-isip po kayo. Lalong-lalo na to sa mga Chino, mga kayo mga hudas kayo sa bansa naming ito. Mga dayuhan lang kayo. Kayo yung pinagmumula. Kayo yung dito mga smuggler Yung mga Chinong ito. Mga hayop to mga na to, Chekwa na to Yung binibenta nila dito sa ating bansa, galing dun mismo sa kanila. Yung mga produkto natin dito, nababaliwala. Pinapahina yung mga produkto natin dito para lahat ng ititinda dito galing sa kanila. Mga kababayan. Akala siguro ng mga Chinong ito, hindi rin mabigat. Kaya nga mga kababayan, makipagtulungan ho tayo sa ating Pangulo. Pag may nakita ho kayong yung mga yung kahina-hinalang mga dyan, isumbong nyo na ho agad para ho madala itong mga Chekwa na ito at mapalayas ho ito sa bansa natin. Hindi naman po taga dito yung mga hayop na yan. Dapat pabalikin na ho yan sa kanila. Nagdadala lang ho yan ng masamang hindi magandang dito sa atin. No? Namimihasa na yung mga, dapat isalvage na isa-isa yan. Dahil kung ako lang bibigyan, may mga magpipinance lang sa akin, iisa-isahin ko yan, mga yan. Paggagawan ko na agad ng kulambu yung mga yan. O paggagawan ko na lang ng malalim na hukay, isa-isa doon ko na itatapon isa-isa. Para mabawasan na dito yung mga mayayabang na mga Chino na akala mo'y taga dito talaga. Mga astig yan sa kalsada. Hindi mo pwedeng banggain kahit hindi sinasadya, ay mumurahin ka naman. Talagang kahit babae ka, mumurahin ka talaga yung mga yan. Mga siga, mayayaman nga kasi alam nila, mula sa lespo hanggang sa attorney, abogado, judge, kaya nilang bayaran. Pero ewan ko lang kung kaya ba nilang gawin niya sa panahon ni Marcos. Kasi sigurado kung may kalalagyan, sinasampulan na nga sila Kaya nga ibang mga Chino ngayon, nag-abroad, bumalik na muna doon sa kanila dahil hindi nila kayang gawin yung mga nahuhuli ditong nagmamayari ng sex den. Humahanap po ng ibang lugar wala namang mahanapan. Talagang namihasa kasi sila. Dito lang talaga yung gusto nila. Dahil dito, pring-pri sila. Maluwag dito Lalo na ng panahon ni Digongyo. Basta magbayad lang sila Magbayad lang sila na mapapangiti nila si Digongyo doon sa halagang ibibigay nila. Ayun mga minamahal ko mga kababayan. Kaya dapat to suportahan natin ang ating Pangulo. Etong si Digongyo nagmamalinis lang ito. Wala to sa sarili niya dapat pag nagsalita si Digongyo, isipin niya muna yung sarili niya. Teka, ako ba pina-open ko ba sa COA yung aking salin? Alam niya sa sarili niyang hindi kasi hindi pwedeng buksan kasi mabubuking nga. 'Di ba? Kaya mga kababayan, alam niyo po ang tama't mali. Kaya kung ako po tatanungin ninyo, mga kababayan ko doon po sa mga hinihikaya to ni Digongyo, huwag po kayong sumama sa taong katulad ni Digongyo o maniwala sa mga katulad ni Digongyo. Si Digongyo po ang isa sa matatawag nating pinadala ni Lucifer sa bansang ito para po maghasik ng kalokohan, maghasik ng kademonyuhan, maghasik ng kahirapan, maghasik ng takot sa mga Pilipino. Kaya kung gusto po ninyo ng tunay na kapayapaan, kaginhawaan,
na kung saan meron kayo kapanatagan sa inyong puso't isipan, manatili po tayo sa piling ng ating Pangulo. Kaya masasabi ko lang sa iyo, paring Recto, ikaw nang bahala. At naniniwala ako sa iyong kakayahan. At kapag mayroon man dyan matigas ang ulo, ako nang bahala. Tandaan niyo mga Chino, magsisimba kayo na may bulak sa ilong. Parang hindi naman yun. Parang hindi naman yun si Fernando po. Parang yung kalaban yun yung kulot yung buhok. Ay nako. Kaya mga kababayan, bago po tayo magtapos ito sa ating programa, maraming salamat po sa inyo lahat. Tuloy po ang ating suporta sa ating Pangulo Bongbong Marcos. Maraming salamat po.